Ayan, so good evening po. Okay. So siguro magpapahapyaw lang ako doon sa ibang information about kay Sitaw. Okay. So ang kanilang opisina po ay nasa Bonifacio Global City sa Taguig. And nakabisita na po ako rito sa kanilang opisina ng siguro mga 5 beses na po. Okay. So yung una, yun po yung time na nalilito ako, hindi ko alam kung paano ko papatakbuhin yung store, okay? So pangalawa ay inalam ko yung proseso ng na ginagawa ng sitaw. Yung pangatlo naman ay pinag-aralan ko yung basis po ng sitaw, kung bakit tumatakbo, ano ba yung framework na kanilang sinusunod. Okay, so syempre yung pang-apat is yun yung oras na kung saan ay kinuha natin yung reward na ibinigay sa atin ng sitaw. Okay, so ako po yung isa sa mga kauna-unahang nakatanggap ng reward mula kay sitaw. Yes. So sa totoo po, no, hindi lamang po kumikita tayo sa pamamagitan ng mga pagbebenta, sa pamamagitan ng affiliate, and of course, nakikita rin po ng sitaw yung effort natin bilang seller ng sitaw. So noong pang-apat na bisita ko po sa opisina, ay kinlaim ko po yung iPad Air na bigay po ng sitaw. Okay? So yun po yung kanilang opisina. So ano nga ba ang sitaw? So katulad po ng maraming e-commerce platform, no, na alam po natin, yung Shopee, Lazada, TikTok, Amazon, Rakuten, eBay, ano pa ba? Alibaba, AliExpress, those are e-commerce platform, okay? So, ang pagkakaiba lamang po ng sitaw sa Lazada, Shopee, and the TikTok Shop, no, ay gumagamit po ng kakaibang framework ang sitaw. Ito po yung tinatawag nating dropshipping business platform or dropshipping business model. Sa ilalim po ng dropshipping business model, bilang seller ng sitaw ay hindi mo na kinakailangan pang magkaroon ng actual o yung on-hand na mga produkto. Hindi mo na kinakailangan pang tingnan kung ilan na lamang yung produkto na nasa iyong store. Hindi ka na rin po yung magbebenta, magmamarket at magpapak ng mga produkto. Hindi mo na rin kinakailangang i-ship yung mga orders ng inyong mga customers. Lahat po ng mga tangible na mga proseso na ginagawa sa pagbebenta po, no, ay trabaho po ng sitaw. So bakit pa po natin iisipin yung bagay na yon kung hindi naman na po yun yung ginagawa natin? Okay? Bahala na rin po ang sitaw na makipag-usap sa ating mga buyers. Kung meron pong problema doon sa kanilang mga orders, bahala na po ang sitaw na makipag-usap. Okay? Kung natanggap ba, defective ba yung mga orders na natatanggap ng mga customers natin, bahala na rin po ang sitaw. So, yung mga bagay na pong yun ay honestly, hindi ko na po iniisip. Bakit ko pa po problemahin yung feedback ng customer? Bakit ko pa po problemahin yung comment ng customer o feedback ng customer doon sa produkto kung hindi rin naman ako ang sasagot, no? Ang mangyayari lang yan, pag nakausap natin yung customer, nagreklamo, may irate customer pala, ang pangit ng item mo, bakit ganito, bakit ganyan? So, masasagot ba natin bilang seller yung tanong, yung mga rant na ganun? So, syempre hindi. Ang gagawin natin, kakausapin natin ng sitaw. So, bakit ganito yung natanggap ng customer ko? So, bakit natin poproblemahin yung mga ganong bagay kung si sitaw na po ang bahala? Okay? And for sure, sa mga nagtatanong din po, no, kung nakakabili ba ng produkto dito sa sitaw, yes, nakabili na po ako ng 5 beses kay sitaw. At yung suot ko po ngayon ay mula po sa sitaw. So napakaganda po ng product ng sitaw kaya nakapabili ako ng 5 beses. So bumili po ako sa flagship store ng sitaw at bumili rin po ako sa sarili kong store at dumating naman po sa akin. Okay? So yun po ang dropshipping concept ng sitaw. So ano po ang pagkakaiba ng tinatawag nating businessman at ng entrepreneur? Kapag ang isang businessman ay nagtayo po ng isang negosyo, gumagamit po sila ng traditional na business model.
yung business model po na mayroon silang maipapakitang pruweba o proof na successful yung framework na kanilang susundan, okay? Dahil gumagamit po sila ng traditional at proven na mga business model, 100% po yun, magtatagumpay po sila. Okay? So, ang entrepreneur naman po ay isang uri ng negosyante, no, na nagtatayo ng business na kung saan ay ikino-consider po yung pagbabago sa sitwasyon, sa panahon at sa technology. Okay? Gumagamit ito ng advanced and improved technology na kung saan ay napapakinabangan po yung mga pagbabago po, no, na nararanasan natin ngayon. Okay? Ibig sabihin, kung dati ang mga e-commerce platform gumagamit ng mga traditional methods sa pagbebenta, sa pagmamarket ng mga produkto. Andiyan po yung tinatawag na search engine marketing, search engine optimization, pay-per-click. Yun po yung ginagamit ng mga traditional na e-commerce. Those are effective, no? But sa paglipas po ng panahon, sa pag-unlad ng technology, ay minsan mahirap na pong kumbaga mag-function o kaya ay hindi na rin po ganoon ka-effective. So na-improve po ito over time kaya meron po tayong tinatawag na generative artificial intelligence, okay? I myself po is a data scientist by profession and I have more than 20 years of experience in technology and analytics, no? Kaya alam ko po yung pagbabago sa technology. Kung kayo po ay nakapunta na po sa Mega Mall, sa ibang lugar po, no, nakakakita na po kayo ng mga robot, no? Even sa mga company, meron na pong mga robot ngayon. Yun po yung aking ginagawa. Okay? So, tinuturuan po namin yung mga robot na makipag-usap sa mga tao. Okay? And dito sa harapan ko lang po, meron ako ditong Alexa na nakakausap. Tinurn off ko lang po kasi maingay kapag nakakarinig siya ng salitang Alexa, sumasagot. So, yun po yung kumbaga trabaho po natin bilang isang data scientist, bilang isang professor ng data science and analytics, and of course, statistics. Okay? Yun po ang reason din kung bakit masyado akong mabusisi when it comes doon sa pag-aaral ng data. So, data-driven person po ako. So, ibig sabihin, lahat ng experience ko, lahat ng ginawa kong pagpo-process ng mga products, nakalista po yan. Ano po ang goal? Para malaman ko po kung ilang produkto ba ang nadi-deliver on certain day, magkano ang amount na kailangan kong paghandaan, ilang orders ang natatanggap ko bawat araw, at after certain days or period, ilang produkto ang madi-deliver sa customer, magkano ang halaga ng produkto na ng presyo, no, o pera o capital ang babalik sa akin on certain days. So dahil po doon sa mga idea na yon, doon sa mga insights na yon, ay napatakbo ko ng maayos yung aking store. Hindi na po ako nagwo-worry. Halimbawa, ngayon 16 halimbawa tapos na yung evaluation. Hindi ko na tinitignan, wala akong pakialam kung 12% man ako, 30% man ako, o 40% man ako. I don't care. Basta ang goal ko, pagdating ng katapusan ng evaluation, pasado ako sa processing rate. So, hindi na po ako nai-stress. Wala na po sa akin yung stress na ganyan. So, chill na lang po ako ngayon. Bakit? Kasi alam ko na, may ine-expect ako na ganito yung babalik sa akin. Meron akong perang pang-process. Meron akong inaasahang pera. So, yung ganun. Tapos, halimbawa, ngayong araw, 15, no? Halimbawa lang, wala akong wallet. Walang pera doon sa wallet balance ko. Pero hindi ko naabot yung processing rate. Pero may ine-expect akong 10,000, 20,000 sa 16. So hindi na, kumbaga hindi na siya makakahabol, 'di ba? Ano ang gagawin ko? Kung meron akong pera sa aking GCash, ganyan, magre-recharge ako. Pag dumating na yung pera ko kinabukasan, tapos na yung evaluation, i-withdraw ko na siya. So ang mga halaga po kasi noon, meron tayong pang-abono, meron tayong plan B para ma-meet natin yung processing rate. So ganun lamang po, hindi po dapat ma-stress. Kasi kung meron po tayong kumbaga alam na paparating, yun na po yung isa sa mga strategy na ginagawa ko na maaari ninyong subukan. Okay? So at the end of the day, mas mahalaga pa rin po na i-process natin lahat ng order kung kakayanin natin kasi lahat naman din po yun
tayo ang makikinabang. Pero kung hindi po talaga kaya ng budget, siyempre meron tayong mga strategy na i-discuss po mamaya. So yung isa po na strategy, yun po, nabanggit ko na, kung meron kayong ine-expect na pera na babalik, no, na hindi nga lang makakahabol sa araw ng evaluation, abunuhan muna natin. Okay? So, ito po yung dropshipping concept ng sitaw. So, i-discuss ko na lamang po yan later doon sa experience ko bilang seller ng sitaw. Okay? So, ito po yung naging usapan namin ni Sir Joseph when I visited the office last June 29, 2023 doon sa kanilang opisina. So, nung bumisita po ako, kasama ko po ang company lawyer. Bakit po company lawyer at si Sir Joseph T yung humarap po sa akin? Dahil marami po akong katanungan. Okay? Kagaya rin po ng marami pong naglalaro sa aking isipan kaya pinag-aralan ko talaga kung ano ang negosyo hanggang sa legality, hanggang sa process, lahat po 'yan binusisi ko. Okay? So, and I was glad kasi nagpaunlak po ang legal counsel po ng Sitaw. Okay? Si Attorney Benjamin Magadia at si Sir Joseph T. And nung nag-uusap po kami, ilan po sa mga natanong ko ay tungkol sa kanilang warehouses. Okay? So balak nga po nila na magkaroon ng mga warehouse sa Davao, Naga, and Bicol region. Bakit po? Kasi marami daw pong mga bumibili and interested din na maging seller ng sitaw. And of course, to give opportunities doon sa mga kababayan natin na nasa far-flung area na nahihirapan pong makahanap ng trabaho, walang source of income. So, sinusubukan po nila, no, na i-reach out yung mga malalayong lugar para magkaroon din po ng source of income yung mga kababayan natin. Okay? And nag-umpisa po ang sitaw sa Singapore noong 2020 under BRICS e-commerce, no? And then noong 2021 po sa Hong Kong and then 2022 October 4 dito sa Pilipinas. Okay? And next year, meron po silang plano na mag-umpisa po ng opisina sa Malaysia. Okay? So sana po ay maging, kumbaga ma-meet natin yung target natin, baka sakali ay maging mabisita natin yung opisina. Kasi isa po sa mga rewards na ibinibigay po ng sitaw kapag nakabenta tayo ng sapat na kumbaga value, ay meron pong mga rewards, no, na ibinibigay ang sitaw, which is kasi nga po doon yung free travel and tours accommodation doon sa kanilang iniisip na opisina, no, sa Malaysia. Okay, ito po yung mga partners nila, JNT at marami pa pong iba. So yung mga credit card, mga bangko, yan po, and other logistics. Okay? Ito po yung mga customer service nila, yung mga account specialist. At naisa-isa ko po ito nung pinuntahan ko. Hindi ko lang alam kung anong part ng video, yung inisa-isa ko yung opisina ng finance, ng HR, ng legal, ng IT, ng live stream, tapos ano pa ba, HR. So binisita ko po yun, inisa-isa ko po. Hindi ko lang alam kung na-post ko yung buong video na yun. Okay? So kaya lang hindi ko pinost lahat kasi siyempre for the confidentiality, baka maraming mag-spy, maraming makatingin, hindi natin alam. Pero security na rin po ng opisina, 'di ba? So hindi ko siya binanggit kung saan parte yung opisina. Okay? So ito po yung mga legal documents. Ayan, nakita ko na rin po yan, na-verify ko na rin po yan sa SEC. Okay, so later on, kung nais ninyong mag-order ng articles of incorporation, ipapakita ko po sa inyo. Okay? So, ayun po. So, ito po yung purpose ng ginagawa nating webinar dahil marami pa rin pong mga sellers, kahit na po matatagal na, ay marami pa rin pong mga katanungan, nalilito pa rin, meron pa rin mga agam-agam sa pagpapatakbo ng store, okay? And ginagawa po namin ito ni Sir Jimmy, no? As kumbaga bilang tulong na rin sa mga sellers. Kahit po hindi namin referral code yung inyong ginamit, no? Dahil naniniwala po ako, naniniwala po si Sir Jimmy, naniniwala kami na kapag ang lahat po ng seller ay naging successful, syempre
magiging successful din po ang sitaw. At kapag naging successful ang sitaw, lalo itong magiging matatag, lalo itong magiging maunlad, lalo itong lalaki. No? At kapag ito ay naging maunlad, naging malaki, naging malawak lalo yung kanilang operasyon, no? Ay magkakaroon pa rin po sila ng kumbaga magbibigay pa rin po sila ng maraming opportunities para sa mga aspiring sellers. Ang kinagandahan po kasi ng sitaw is that wala po itong pinipiling educational level. Okay? Kahit ikaw ay hindi nakatapos ng pag-aaral, hindi po ito requirements para maging seller ka ng sitaw. So nagbibigay po ito ng equal opportunity. Kahit ikaw ay normal o PWD, pwede ka pong maging seller ng sitaw. And ako po ay isang PWD. Okay? Hindi rin po ito namimili kung mayaman man o mahirap yung seller. As long as mayroong pangarap na magkaroon ng source of income, ay maaari pong maging seller ng sitaw. Okay? So sa totoo lang, I've been into more than 20 industries, no? Naging data science director to po ako, naging data science and analytics associate manager, naging artificial intelligence lead for innovation, at syempre sa malalaking company po, no, hindi po basta-basta, no, na yung mga napagtrabahuan ko, no. SGV and Company, ito po yung accounting and auditing firm. Asian Development Bank, Accenture Philippines, the Nielsen Company. Those are few of the biggest company na kung saan ay nagtrabaho po tayo. Okay, so nagturo din po tayo sa De La Salle College of St. Benilde, Arellano University, and sa alma mater ko, Polytechnic University of the Philippines. So, kumuha rin po ako ng law sa Polytechnic University of the Philippines. So, ganun po yung aking pinag-aralan, yung career ko, kaya napakahigpit ko po. Kumbaga, talagang kapag ako po ay nag-research, talaga pong sinusuyod ko yung bawat aspeto ng negosyo. And hindi naman po ako nabigo kasi kahit papaano, napakita ko naman na yung sarili kong store ay maganda, yung performance. Maunlad yung sarili kong store. And kumbaga kahit papaano ay nakakapag-share din po tayo ng experience natin because sarili ko, napaganda ko yung store ko. Mahirap naman po yung mag-share tayo ng something tapos yung sarili nating store hindi ganun kaganda yung performance, okay? So nakakatuwa nga po kasi si Sir Jimmy kanina tumawag sa akin kasi sabi niya araw-araw na lang bumabalik yung kanyang mga capital kasama na yung profit. So meron din pong tumawag sa akin kanina na nasa ibang bansa. Ang capital po niya ay 1 million. Okay. So, tuwan-tuwa po siya kasi nga bumabalik naman, sabi niya, bumabalik naman, sabi niya gano'n. May gusto lang akong tanungin, ganyan-ganyan. So, yun. Kailangan ko siyempre tulungan yun, yung mga ganong mga, kumbaga, busy sa trabaho. So, ayun yung mga nakakatuwa na naging bunga ng mga ginagawa kong pag-aaral. Kasi kahit seller lamang po ako, kahit papaano ay nasasagot ko kahit yung mga katanungan ng mga account specialist. And it is because of my experience for more than 6 months na po ngayon. Okay? So, isi-share ko lang po yung experience ko noong gumawa po ako ng aking dropshipping platform more than 5 years ago. Okay? And masasagot din po natin dito kung bakit nga ba kailangang abunuhan natin yung orders ng ating mga customers. Bakit hindi sisitaw ang kailangang mag-abono ng mga order? Okay? So, ang pinakang sagot po doon is yun na lang po yung ambag na kay sitaw dahil wala naman pong membership fee, wala pong royalty fee, hindi tayo nakikihati doon sa domain name, sa hosting, sa lahat po, wala po tayong binabayaran kay sitaw. So yung pagpaprocess na lang po ng orders ng ating mga customer, yung pag-aabono na lamang po yung ating contribution sa sitaw. Magrereklamo pa ba tayo, di ba? So yun po yung isa sa mga reason kung bakit hindi ko na tinitingnan yung ibang bagay kasi there is no any other e-commerce na mayroong ganitong uri ng kumbaga business model na sinusunod. Okay? So, ito po yung framework na sinusunod ng sitaw para mangyari
yung advanced and innovative na dropshipping concept nila. Okay? When a customer places an order, kinakailangan pong magbayad muna sila doon sa kanilang in-order. Payment first po ang sitaw. So, kapag nakabayad na po yung customer, ay hino-hold lamang po ng sitaw yung kanyang payment. Okay? Hino-hold lamang po nila, hinahawakan po muna nila para din mabigyan po ng security yung mga customers. Sinisiguro po nila na dapat matanggap muna ng customers yung kanyang in-order bago i-release sa ating mga seller yung pera ng customer. Okay? So saan po tayo pumapasok? Nandyan po tayo sa dropshipping platform. Okay? So kung tutuusin, kaya na po o pwede po nasisitaw yung mag-process o mag-abono ng product. Pero dahil gusto po nilang maging seamless yung operations, gusto nilang makatulong din sa maraming aspiring seller. So ang ginawa po nila, instead na sila yung mag-abono doon sa mga orders ng customers, naghanap sila ng mga sellers at tayo nga po yun. Okay? So instead na sisitaw yung magpa-process, mag-aabono ng order, tayo po yung nagpa-process. So kapag pinrocess na natin yung order, i-inform na po ng sitaw yung supplier. Pipick upin na po nila sa supplier yung product. Okay? So wala bang trabaho ang sitaw? Meron pa rin po sapagkat yung mga pending orders na hindi natin na kayang i-process, no, sa loob ng 10 araw, magiging overdue po yun. Okay? So kapag naging overdue na po yung order na yun, ibig sabihin there is no way for us to process the order. Mawawala na po ito doon sa pending list natin at sisitaw na po ang bahalang mag-distribute ng product na yon, yung order na yon, sa iba't ibang mga seller. Kung wala pong nagbebenta ng product na yon, yun po yung time na sitaw na po ang bahalang mag-process ng order na yon. Okay? So na-inform na ng sitaw, no? Pipick upin na nila sa kanilang mga suppliers yung order. So kapag na-inform na yung mga suppliers, yung manufacturers, yung mga retailers nila, syempre i-verify nila yon, i-sort out nila yon, i-arrange nila para doon sa kumbaga doon sa sorting area, mai-arrange po nila ito yung mga para sa ganitong bansa, sa ganitong lugar, and so on so forth. Ano ba yung mas malapit? Okay? So bahala na po silang mag-arrange noon, mag-sort out. Yun po yung tinatawag na process po ng mga e-commerce, sorting hub. Okay? Pag na-arrange na po nila yung mga product, dadalhin na po ito o isasakay na po ito sa kanilang logistic partners. And kapag nasa logistic partners na po yung mga products, yung mga orders ng customer, idediretso na po nila ito sa customer. Okay? Kapag natanggap na po ng customer yung kanyang order, ay ibe-verify pa po yun ng sitaw. Babalikan po ng sitaw yung customer. How is the product? Meron ka bang maibibigay na feedback? Kung wala, okay lang. Basta wala kang reklamo, basta't na-acknowledge mo na dumating sa'yo yung produkto, yun pa lamang po yung time na i-release po ng sitaw yung payment ng customer sa atin. Okay? Yun po yung tinatawag nating after sales. Okay, 3 araw po yun. So ito po yung pinakang general framework na sinusunod po ng sitaw. And this is the same as the framework ng gumawa po ako ng sarili kong dropshipping platform. Kaya lang, I noticed noon na sobrang magastos po ang gumawa ng dropshipping platform. Okay? So ito po yung experience ko nung gumawa ko. So siyempre, pag gagawa ka ng e-commerce platform, andyan po yung Shopify, andyan po yung WooCommerce, andyan po yung Wix, andyan yung Webs, at marami pa pong iba. Okay? May mga ready-made na template na po ang Shopify, WooCommerce, Wix. So since may ready-made na po, babayaran mo na lang yung particular na team. Okay? May bayad po ang Shopify, may bayad ang WooCommerce, may bayad ang Wix. Okay? Ang WordPress, wala pong bayad, pero mahirap pong gumawa ng website. Kailangan mong mag-hire ng developer, ng website developer para makagawa ka
ng e-commerce platform mo using WordPress. Okay? So, magkano po ang bayad ng developer? Mababa na po yung 100,000. Mababa na po yung 150,000. Okay? Swerte ka kung merong pong pumayag ng 100,000. Okay? Dahil ngayon po ng halagang $200. Okay, so yun po. Bukod pa po yun kung ilang pages yung gagawin mo. May about us, may history, kung ano-ano pa po. Okay? So depende po yun doon sa mga link ng iyong website. Okay? So nakagawa ka na ng e-commerce. Ano po yung susunod? Para makita ng tao, mahanap ng mga tao o users yung iyong website, siyempre kinakailangan mong bumili ng domain name. Ano po yung domain name? Pag government yung website, .gov.ph. Pag mga educational website naman, .edu.ph. Kapag kumpanya, andyan yung .com. Depende po sa inyo kung anong domain yung gusto po ninyo. Pwedeng .ph, pwedeng .org, pwedeng .inc, at marami pa pong iba. Okay? So, yung sitaw, syempre, sitaw.com, yung domain name. And may bayad po ang domain name. Saan tayo makakabili ng domain name? Sa GoDaddy, sa HostGator, sa Bluehost. Okay? Pwede pong magbayad dyan ng 1 year. Pwede mag-subscribe ng 1 year. Renewable po yun. So, mahal din. Siyempre, paano magiging visible online? Paano gagana yung iyong website, yung iyong e-commerce? So you have to host your website in a server, okay? Para maging accessible siya sa public. So sino po, no, anong kumpanya yung nag-o-offer ng hosting services? Again, GoDaddy, HostGator, Bluehost at marami pa pong iba. So ang rate po ng hosting nasa umaabot po ng 124 to $200 per month. Napakamahal, di ba? So, yan po yung mga bayarin kapag gumagawa ka ng sarili mong e-commerce platform. So, syempre, kung meron kang nagustuhang produkto, paano mo ito ilalagay sa iyong store? So, halimbawa, nagtingin ka sa Alibaba, sa AliExpress, sa Amazon, Rakuten, eBay at marami pa pang iba. So, ang gagawin mo ngayon, kokopyahin mo pupunta ka sa Alibaba, may nagustuhan kang product. Okay? So, kokopyahin mo yung title, papagandahin mo yun. Siyempre, yung description, babaguhin mo o kaya papagandahin mo, imo-modify mo. Yung mga images na nakita mo, pwede mo siyang i-edit, pagandahin. Okay? I-photoshop mo para maging attractive sa mata ng mga buyer o user. Okay? So, bukod doon, meron mga variants, may sizes, may bigat o yung kilo. So yung mga yon and other variations po ng mga products, kailangan po ninyong i-edit yun isa-isa. So kung meron kang nakitang produkto sa Alibaba, for example, na nagkakahalaga ng 100 pesos, syempre pag nasa store mo na yon, yung 100 na yon, pwede mong gawing 700. Bakit? Kung yung presyo na yon ay gagayahin mo lang din na 100, lugi ka pa. Kasi may binayaran kang domain, host, importer at marami pang iba, 'di ba? So dapat yung mga produkto na makukuha mo from different e-commerce, papatungan mo. Okay? So susunod kapag lahat ng produkto na 'yon ay nasa store mo na, okay? Ibig sabihin nakakita ka na ng mga maraming products sa Alibaba, no? Dahil meron kang integrator na binayaran, okay, yung binabayaran po overload saka Importify, may bayad din po yan. Para ang gagawin mo na lang, i-click mo lang yung produktong gusto mo, automatic malilipat na sa store mo yon. Okay? So imo-modify mo na lang, minsan papatungan mo na lang yung presyo kung tinatamad kang mag-modify doon sa mga description, sa mga variations and so on so forth. Yung presyo na lamang po ang i-edit mo doon usually. Okay? So, pag nasa store mo na yung mga product na yon, siyempre ito po yung pinakang matrabaho, pinakang madugo at pinakang magastos. Kasi ito po yung nagugulat ako, gumastos ako ng 100,000+ sa Facebook tapos wala man lang kahit isang bumili. Ang daming nag-likes, no? Sikat po yun yung likes sa Facebook. Sobrang dami ng likes, sobrang dami ng nag-share. Pero kahit isa walang bumili. Kaya sabi ko nga po, scam yung Facebook ads. Okay? Ganon din po sa Google Ads. Ang dami pong manonood, magki-click ng website mo.
ng product mo pero suntok sa buwan po kung mayroong bumili. Okay? So, kung gusto mo namang magkaroon ng mga benta, so syempre mag-hire ka po ng mga analyst. Meron tayong tinatawag na analyst na marunong po doon sa tinatawag na search engine marketing. May mga analyst na marunong sa search engine optimization. May mga analyst na marunong po doon sa tinatawag na pay-per-click o PPC. And syempre, kung gagamit ka ngayon ng advanced technology, kinakailangan mong mag-develop ng AI application. So ngayon po may tinatawag na generative artificial intelligence application. So ginagawa po yan ng mga data engineer, data scientist, data architect. Sila po ang bahala diyan sa tinatawag na generative AI. Okay? So napakagastos din po niyan. So since meron ka ng na-market mo na yung mga product, meron nang bumili ngayon. Okay? Meron nang bumili doon sa store ko. Ang mangyayari po niyan, hindi po kikilos yung supplier ko sa Alibaba. Hindi po niya ipapak yun. Ang gagawin ko, ako mismo, babayaran ko muna yung order. Bibilhin ko muna sa kanya yung product. Pero ang makikita niyang pangalan ng buyer ay hindi ako. Ang makikita niyang buyer ay yung buyer ng store ko. Okay? So, makikita niyang buyer is yung buyer ng store ko, yung contact number ng buyer ko, lahat ng detalye. So, kapag nabayaran ko na yung order na yon, yung product na yon, saka pa lamang kikilos yung supplier ng Alibaba. Ipapadala niya yon doon sa address na kumbaga sa address ng customer ko, ng aking buyer. So, yun po yung reason bakit inaabunuhan. Instead of me na mag-order o magbayad ng doon sa supplier, ang ginawa ko is kung naging matalino ako, kung naging malikot yung utak ko, kakausapin ko yung mga kakilala ko. Uy, pwede bang wala akong pera? Pwede bang ikaw na lang mag-process ng order na to? Bibigyan na lang kita ng commission. So, yung ganun po yung nangyayari. And dito po pumapasok yung natin, yung pagiging seller natin. So, instead na ako po yung mag-process ng mga order na yon, naghanap ako ng mga seller na gagawa po nito para sa akin. Kasi ubos na yung pera ko. Hindi ko na kaya pang mag-process kasi nga ang dami kong binayaran. So, 'di ba? Ang gagawin ko na lang, papatungan ko na lang ng doble yung product para kahit papaano kapag may bumili, may kita ako. Tapos yung produkto ay bibigyan ko na lang ng commission yung mga seller. Kaya po, yung mga product na pinaprocess natin, 'di ba, meron 7%, 8%, 10%, and 12%. Yun po yung pinakang commission na ibinibigay ng sitaw sa atin. Okay? Para naman kumita tayo. Okay? So yun po yung flow ng kumbaga dropshipping na ginagawa ng sitaw, which is exactly the same as doon sa experience ko bilang creator po ng dropshipping platform more than 5 years ago. Okay, so diyan po tayo pumapasok sa gitna. So at this point, instead na si sitaw o instead na ako yung mag-process ng order, ay sa sitaw, yung mga seller po yung nagpa-process po noon. Okay, so yun po. Okay, so ito po yung isa sa mga strategy para maiwasan natin yung deductions at para maipasa natin yung processing rate. Okay? And unahin ko po muna yung mga mabababa ang capital. Let's say your capital is 20,000 and below. Okay? Ano po ang inyong unang dapat gawin? I-divide po ninyo yung 20,000 into 20 days. Bakit po 20 days? Kasi i-deliver po yung product sa loob ng 20 days. Okay? Ang nasa policy po ng sitaw ay 10 to 15 days. Pag na-deliver na po yung order, there will be additional 3 days para sa tinatawag na after sales. Yun po yung na-explain ko kanina. So yung 20 days po, buffer na lamang po yan para hindi po tayo umasa, para hindi tayo mag-expect. Kasi kung sinabi kong 15 days, may mga orders po na nade-deliver ng 17 days, 18 days, 19 days to 20 days. So depende po 'yon sa layo ng mga produkto, no? Depende po sa layo ng mga produkto. Kaya po minsan may nade-deliver ng 20 days, 21 days.
Okay, so buffer na lamang po yun. Pero based on my 6 months experience, nade-deliver po yung order ng customer sa loob po ng 14 days. So in 17 days, nasa akin na po karamihan yung aking capital plus the profit. Okay, so divide po ninyo yung budget ninyo into 20 days. Huwag po kayong lalampas doon sa Mama. daily Gusto ka ng consumption birthday ni ninyo or Papa? daily spending. Pwedeng mababa doon October pero 9 hindi or pwedeng October sumobra 10? po doon dahil madidislocate po yung inyong budgeting. Okay, so dapat nakatali po kayo doon. Bukod October dyan, 9 syempre or 10 si kinakailangan Papa? ninyong maglagay ng 10 produkto lamang. Okay, i-filter po ninyo yung October 9 o 7%. October 10? Okay? 7% po yung filter po ninyo para Birthday ni makita po Papa. ninyo yung mga produkto na mayroong 9 or 10? pinakamababang presyo. Okay? So, 10 lamang po yung ilagay po ninyo sa umpisa. Okay? Doon sa mga mabababa ang budget. So, ito po, makakatulong din po yung timing ng paggawa ng account. Pwede po kayong gumawa ng account sa mga hindi pa po seller, no? Kung meron pong nanonood o nandito ngayon sa webinar na hindi pa po seller ng sitaw. The good timing po ng paggawa ng account is every 5th, 6, 7, 8, 9. Bakit? Kasi malapit na po yung evaluation. Dahil malapit na po yung evaluation, panigurado po, papasa po kayo sa first evaluation. Kung gumawa po kayo ng account ng 5, 6 po yan, ma-approve yung store ninyo. By 7, makakatanggap na po kayo ng mga orders. Okay? So, kung 7, 8, 9, 10, 11, 12, nakatanggap na kayo ng mga orders at sapat pa yung inyong budget, pwede kayong magdire-diretso na nakapublish lahat ng product. Pero kung hindi nyo na po kaya, by 12, mag-holiday mode po kayo or vacation mode. Okay? So in that case, 100% po yan, makakapasa kayo sa evaluation. Okay? So kung hindi naman po kayo nakahabol ng account, no, creation ng 5 to 9, pwede po kayong gumawa ng account sa 20 hanggang 25. So ganun din po yung process. Sa 20, gagawa ng account, 21 maa-approve, 22 makakatanggap kayo ng mga orders. So kung hindi nyo na po kayang masustain yung dami ng orders, pwede kayo mag-holiday mode hanggang 28. So dahil po 7% lamang po yung mga produkto ninyo, kung sakaling nakapasa kayo sa unang evaluation, bumagsak kayo sa pangalawa, wala pong magiging deduction kasi 7% po yung inyong product. Unless meron kayong produkto na mayroong 8%, affected po yun. Okay? Kaya po ang sinasabi ko sa inyo, sa mga nag-uumpisa at mababa yung capital, dapat naka 7% po lahat ng markup. Okay? Hintayin po ninyong mapalaki yung inyong capital. Okay? So wag po muna kayong magwi-withdraw para po lumaki yung capital ninyo. Yun po yung tinatawag nating compounding capital. So, siyempre, gamitin din po natin ng tama ang holiday mode. Huwag po natin basta-basta gamitin ng, gusto ko nang magbakasyon, ang daming natatanggap na order. Huwag po. Huwag kayong magbabakasyon ng every 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakit? Kasi kapag tinigil po ninyo yung holiday mode ninyo ng 4, 5, 6, 7, ganyan, kinabukasan po niyan, triple po or multiple po yung darating na order sa inyo. Alam niyo po yung parang hayop na nakalaya sa kulungan, di ba? So parang ganun din po yun. Naka-holiday mode kayo ng mga naunang araw. So pag tinanggal ninyo yung holiday mode na yun, kusa pong magdadatingan lahat ng order. Okay? So okay lang po na kung tapos na yung evaluation saka magdatingan yung mga order. Kaya po sinasuggest ko mag-holiday mode kayo bago po mag-15, no? 12, 13, 14, 15 yung apat. At yung susunod po, yung natitirang 3 days ay 25, 26, 27. Okay? Yun po yung tamang paggamit ng holiday mode. Okay? 5 beses nyo lamang pong iti-turn on and off yung holiday mode. Okay? Meron pong 7 days na equivalent to 168 hours. Pero yung 7 days na po yun ay not necessarily na 7 days talaga. Kung meron din po kasing caveat diyan na 7 times. Okay? Halimbawa, nag-holiday mode ka ng umaga, nag-turn off ka ng tanghali, nag-on ka uli ng
gabi, 9:00, tapos nag-ano ka ng 12:00, imagine nyo po yun, 4 times po yun. So mauubos po yung 7 times. Okay, so dapat i-manage po ninyo yon. So yun po yung tamang paggamit ng holiday mode. Okay? Maganda pong mag-umpisa ng holiday mode 12 po ng 10:00 ng gabi ang umpisa. Bakit? Kasi 168 hours po yung mababawasan, okay? Kasi based on my experience, dumarating po yung mga orders natin usually madaling araw. Okay, marami pong dumarating ng orders mga 2:00 hanggang 6:00, sobrang dami po niyan ng mga orders na darating. Okay? So sa umaga, okay lang, medyo mababa lang. Bakit? Kasi mga foreigner po yung mga buyers. So, ayan po yung sinabi ko kanina, no, yung paggamit ng holiday mode. So, ulit-ulitin nyo lamang po yun hanggang sa makapasa po kayo lagi, no? Kung naulit-ulit po lahat yan, panigurado, papasa po kayo. Okay? So, yan po yung mga strategies. Susunod po na strategies ay, ewan ko lang kung nailagay ko dito. Okay? So, hindi ko po nailagay dito, no? Yung susunod na strategy is that maglagay po kayo ng 11 na products. Yung 10 produkto ay nagkakahalaga ng 230. 10 produkto na nagkakahalaga ng 230 at yung isang produkto ay naka 12%. It depends po sa inyong budget kung magkano po yung kaya ninyong 12%. Pwedeng 5,000, 10,000, 20,000 o 30,000. Maglaan po kayo. And then i-process po ninyo yon sa unang araw o sa unang linggo ng buwan. Halimbawa, yung 10,000 o kaya 20,000 o 30,000 i-process ninyo ng 5th. Para sa second evaluation, yung 30,000 na yun babalik ng mga 25. So, meron kayong pondo mula 26, 27, 28, 29 hanggang 30 para po mahabol po ninyo yung processing rate. Kasi nga po, meron kayo ina-expect na malaking pera. Okay? So, mag-process po kayo ng malaking halaga ng 5th of the month hanggang 10th of the month para sa katapusan po ay babalik na po yun. So, meron kayong pang-pondo para sa processing rate ng 28, 29, 30. Okay? So, pagkatapos po nun ay mag-process uli kayo ng malaking presyo ng 25. Para bago po mag-15, meron kayong pondo na babalik. Okay? So, meron kayong pondo na babalik. So, yun po yung susunod na strategy na pwede ninyong gawin. Kaya gaya po nung isang account ko, yung account ko in just 1 month. Kung napapansin po ninyo yung pinost ko kanina sa GC, no? Yung isang seller na 1 month pa lamang, ang kanyang profit ay nasa 6,000 o 7,000 yata. Ako, isang buwan pa lang naka 10,000 na ako kasi una kong pinrasa is 30,000. So, ginawa ko, nung may bumili na dun sa 30,000 na yun, unpublish ko na. Okay? Unpublish ko na yun para ang mga darating na order ay 7% na lang. Okay? Yung susunod na strategy ko po ay, ito po yung naisip ko. Total naman, yung mga maliliit na product, halimbawa 230, di ba merong mga customers na bumibili ng 3 item. 3 item yung binibili niya. Kaso kahit 230 yun, umaabot pa rin ng 700. Umaabot pa rin ng 1,000. Kasi nga, ilan yung binibili niya nilang item. Minsan tatlo talaga yung maximum. Okay? So, ang mangyayari po niyan ay kung titingnan niyo po yung presyo na ginamit ninyo to process that order, nasa 8% po yun. Eh bakit hindi na lang po kayo maghanap ng mga product na nasa less than 330? Okay, 330 po kasi yung 7%, yun po yung halaga ng produkto na 300 pesos and below. Okay, kung may makita kayong 301, 8% na po yun. Eh di mag 300, mag 8% na kayo kasi piso lang naman yun na idagdag. 'Di ba? Wala namang pinagkaiba doon sa 300. Halimbawa, 300, tatlo naman yung binili, eh di 900 din yun. Eh kung may makita kayong produkto na 301, tapos tatlo yung bumili, tres lang yung nadagdag, 8% pa. O, 'di ba?
di pipiliin nyo na yung 8%. So yun po yung susubukan kong strategy ngayon na naisip ko at syempre na-share din ng isa sa mga seller natin. So sabi ko, makes sense. Kasi nga kung ganun lang din pala, lalabas na 8% din kung titignan natin yung presyo, bakit hindi na lang ako mamili ng produkto na mayroong 8%? So those are the strategies na ginagawa ko sa aking store. Kaya naman po, 100% po, dalawang store ko ay successful. Naka-holiday mode na po ako, hindi na po ako nagwo-worry, pwede na ako matulog anytime today. Ayan, kasi naka yung processing rate ko po yung isa 55.4. So, hindi na po kinakailangan pang gawing 60 yun. Kasi naka-holiday mode naman po ako. 55 naman, na-meet ko naman. So, pasado na. Bakit ko pa po problemahin na gawing 60 yan? 'Di ba? Pasado. Ang usapan lang naman 55. 'Di ba? Hindi naman po ito kumbaga payabangan na sasabihin natin sa sitaw, oy sitaw, naka 90% ako, naka 80% ako, baka naman may additional reward ka sa akin. Wala naman pong ganun, di ba? So ang sabi lang ng sitaw, maka 55% ka, okay na yun. So bakit pa natin tataasan? So yung pera ko ngayon, nakalaan na yun para bukas. So hindi ko na nilakihan pa yung pinrases ko. Nakita ko kanina 55.4 ako, okay na yan. Tama na yan. Okay, bukas naman. Tapos by 20 ay magpa-process ako ng isang product na malaki yung markup. Okay, so yun po yung mga strategies na aking naisip, na aking pinag-aaralan, na aking ina-apply sa aking store. Okay, so yun po yung isa sa mga dahilan. Kaya nakapokus ako sa ito sa sitaw. Okay, so rules and evaluation. Okay, ang evaluation po natin ay 12 midnight po mamaya. 11:50 12 midnight po eksakto po 'yun po yung cut off. Pero dapat mula ngayon ay naka-stable na yung processing rate natin ng 12% 55%. Bakit po dapat stable at bakit 9 o'clock pa lang, bakit 6 o'clock pa lang dapat stable na? Kasi expected po yan na baka magkaroon ng congestion doon sa system, magkaroon ng delay doon sa system. So dapat yun po yung iwasan natin, okay? So, yun po, dapat 6 o'clock to 9 o'clock to 10 o'clock, kung gising pa po tayo, bantayan natin yung processing rate. Huwag na natin paabutin ng 11:59 kasi nangyari po sa akin yan last time. Sinubukan ko pong i-meet yung processing rate ng 11:55. Yung system na delay, na-update yung system siguro alauna na. So, bagsak na po ako doon. Okay? So kung ano po yung nagtapos ng 12 midnight, yun po yung masusunod. Hindi po yung updated na resulta na nagkaroon ng delay doon sa system. So yun po, no? 16th and every katapusan of the month po yung evaluation. Okay, so bakit kinakailangan nating ipasa yung evaluation? Ano ba yung mangyayari? Ano ba yung epekto nito kung hindi natin maipasa yung evaluation? Okay? Unahin muna natin yung first scenario. Kung ang lahat ng mga produkto mo ay naka 7%, nag-process ka, no? Pumasa ka. Ibig sabihin, makukuha mo yung produkto na yon. Yung markup ay babalik sa iyo ng tama. Kung nag-process ka ng mga products na mayroong 8%, 10%, 12%, and pasado ka during the first evaluation, siyempre makukuha mo po yung product markup nun. Okay? 12% is 12%. Pero kung sa second evaluation, yung lahat ng products mo ay naka 7% pero bumagsak ka, magkakaroon ka ba ng deduction? Dapat hindi. Okay? Kasi ang maaapektuhan lamang ay kung meron kang product na 8, 10, 12%. Magiging 7% na lamang po yung markup ng mga produkto na yon kapag hindi mo napasa yung second evaluation. Okay? Ang second scenario naman, kung meron kang mga products na 7% at bumagsak ka, okay? Wala pong magiging deduction kasi na-meet mo 7% naman. Ang maaapektuhan lang ay yung mga products na 8 to 12%. Pero the point here is you failed the processing rate. You failed to meet
the processing rate. So during the second evaluation, kahit makapasa ka doon sa processing rate, ay automatic po na hindi ka na makakabawi. Okay? Magiging 7% na rin po yung inyong processing rate, ay yung inyong markup doon sa product. So kung meron kayong product na 8, 10, 12%, 7% na lamang po yung makukuha ninyo doon. Wala na po kayong option para mabawi pa yung pagbagsak ninyo sa processing rate. Okay? So yung third scenario naman po, pareho po kayong bagsak. During the first evaluation, kung 7% lahat ng products ninyo, wala po kayong magiging deduction. But still, you failed to meet the processing rate. So bagsak pa rin po yung record. Pero kung meron po kayong products na merong 8, 10, 12%, magiging 7% po yun during the first evaluation kapag bumagsak kayo. Kung sa second evaluation, bumagsak pa rin po kayo, lahat po ng produkto ninyo na 7%, 8, and 12%, lahat po yun magiging 6%. So the bottom line is, ang magiging markup po ng mga products ninyo kapag hindi ninyo nami-meet yung mga processing rate from first to second evaluation, 6% na lamang po yung markup. Which is, panalo pa rin po kasi there's no any other companies who will give you 6% profit. Diba? So panalo pa rin po. Yun nga lang talaga, sayang naman kung nag-process ka ng halimbawa worth 10,000, 20,000 tapos 6% lang kumpara doon sa gawin mong 12% na makuha mo, 'di ba? Kalahati. Kung 50,000 'yan, edi meron kang 6,000, tama ba? Eh kung bumagsak ka, edi yung 6,000 na 'yun magiging 3,000 na lang. So yung mga ganun. So sayang pa rin. Pero still panalo pa rin kasi meron pa rin pong 6%. Okay, yun po yung sa evaluation. Okay, profit margin and vacation mode. Okay. So, kung ang halaga ng product ay 300 pesos and below, that's 7%. Kung ang product ay 301 to 2,000, that's 8%. Kung ang product ay 2,001 to 5,000, that's 10%. And kung ang product ay 5,001 above, that is 12%. Okay, no need na po para piliin po ninyo o para maglagay ng markup. Nung nag-start po ako bilang seller, kinakailangan ko pang maglagay ng profit. Ako po yung naglalagay ng profit, which is 7%. Ngayon po automatic na ipipilter nyo na lang yung 7 to 12%. Okay? So, yun po ang profit margin. So, vacation mode, na-discuss ko na kanina. Withdrawal. Okay, kapag nagwi-withdraw po tayo, ang nakalagay po sa policy, 3 to 5 working days. Hindi po kasama ang Saturday and Sunday and holidays dahil wala pong magbe-verify ng inyong withdrawal. Ang withdrawal din po ay ginagawa ko every 6 a.m. to 9 a.m. Kapag nag-withdraw po tayo ng 6 to 9 a.m., expect po ninyo by 11 noon o umaga, nasa bangko na po ninyo, nasa GCash na po ninyo yung withdrawal. Kung nag-withdraw po kayo ng 9 a.m. to 12 or 12 noon, expect po na baka dumating po sa inyong bangko ng 3 o'clock or 4 o'clock po ng hapon. Pero kung lumampas po ng 12 ng tanghali nag-withdraw kayo, expect po kinabukasan na po yan babalik sa inyo. Okay? Yung pagre-recharge po, real time po yan sa GCash. At kung gagamit po kayo ng Paiso, padadaanan niyo sa Paiso Incorporated, ay wala pong charge. Okay? Ang withdrawal naman po, meron pong fee. No? Minimum of 25 pesos but maximum of 300 pesos po ang withdrawal. Kaya I do suggest na huwag po tayo mag-withdraw kung hindi po kailangan at kung kakaunti pa lang naman po yung inyong capital. But for the purposes na masubukan po ninyo yung system kung nakaka-withdraw nga ba talaga, okay lang po yun. Pero kung lagi po ninyong itetest kung nakaka-withdraw ba, ay baka malugi po kayo kasi may charge. 25 pesos po. Napakahirap po yun sa tubo, di ba? Yung 25 pesos na charge na po yun, mag-process ka ng products na 214. Magkano yung nun, yung 7% nun? 14 pesos din ba? O, di ba? Lugi ka pa. 14 plus 14, 28. So, 3 pesos lang yung tinubo mo kasi nag-withdraw ka. 25 pesos yung charge ng withdrawal. Okay? So, i-deliver po yung order ng customer in 10 to 15 days and then additional na 3 days para sa tinatawag na
after sales. So may mga instances po na nade-deliver yung order in 16, 17, 18, 20, 21 days. So kaya po yung sinasabi ko na 20 days, buffer na lamang po yun. Very ano po yun, very rare po na nangyayari yun. Based on my experience, 14 days nade-deliver na po yung order. Okay? So, iyon po. Kapag gumawa po tayo ng account sa Sitaw, 24 hours po yung kinakailangan nating ipaghintay for the approval. Okay, pag approve na po o habang hinihintay natin yung approval, siyempre itama na po natin yung mga information na kinakailangan. Pumunta po tayo sa manage profile, i-turn on na po natin yung payment settings, ilagay na po natin yung ating withdrawing bank. Kung yan po ay bangko, ilagay po natin Banco de Oro ng buo. Wag po yung abbreviation o yung acronym ng BDO. Kasi po ang magche-check po noon, ang magbe-verify po noon ay Singaporean national. So baka hindi po nila alam yung BDO. Ano ibig sabihin ng BDO? Alam po ba nila yung Banco de Oro? It depends. No? Kaya po sinasuggest ko, ibuuin po ninyo Banco de Oro. Okay? Union Bank. Okay? Philippine National Bank. Mga ganun po. Buuin po natin. Tapos ilagay po natin yung pangalan ng account natin. At syempre, yung account number. Kung GCash, ilagay po natin GCash and then pangalan natin and then yung GCash number. So, kapag nakalagay na-update na po natin yun, i-turn on po natin into green para po ma-registered na po sa Sitaw yung ating withdrawing bank. Pagkatapos, maglagay na rin po tayo ng ID. Okay? Huwag na po nating lagyan yung meta title sa meta description. That trabaho po yun ng mga marketing analyst. Kung lalagyan po natin yon, baka sumubrang dami po ang ating matatanggap na order. Okay? So ito po yung mga video tutorial na ipinakita na po kanina ni Sir Jimmy doon sa introduction, no? Yung paggawa ng account, pag-withdraw, pagre-recharge, andoon na po lahat sa naunang withdraw.